Updates sa mga bagong features at ang babala laban sa lumalabas na peking eGov PH app. Ating pag-uusapan kasama si Undersecretary for E-Government David Almirol Jr. ng Department of Information and Communications Technology. Yusek Almirol, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Mards and Joshua. Yusek, una po sa lahat, ano po ang pinakahuling update dito sa eGov PH app? At ano-ano na po sa ngayon ang mga serbisyong maaaring maihatid sa publiko? Medyo napakadaming users natin ngayon sa ating eGov app. Nasa 36 million downloads na po tayo ngayon. At nasa maigit 1,000 government services ang naka-integrate na po sa ating eGov Super App. Ang mga bagong features nito ay marami pong enhancements sa ating national government services, kagaya po ng PhilHealth, Pag-ibig, GSIS. Nandiyan na rin po yung YAKAP program ng ating PhilHealth. No? In fact, nandiyan na rin po yung tinatawag na eGov Servicio Hub, para po pwede mag-avail ng inyong mga financial at medical support na kailangan po ng ating mga mamamayan. Sa ating local government integration naman, nasa mahigit 1,000 LGUs na po ang naka-integrate sa ating eGov app para po sa application ng business permit, sanitary permit, construction permit, working permit, iba-ibang klase mga permit pa ho. No? So, 1,000 mahigit na po na LGUs ang naka-integrate sa ating eGov app. Sa mga new features naman ng ating eGov app, live na po ang eGov AI. Magagamit na po yan instead na gumamit ka pa ng ChatGPT at magbabayad ka pa, libre pa na pong gagamitin ng ating mga mamamayan ang ating eGov AI. Gamit po ng tinatawag na Kuya A sa ating eGov AI. No? Para po sa ating mga research, sa speech makers, or pati po yung pag-compute po ng calorie ng pagkain mo, pati health benefits, nandyan na po yan sa ating eGov app. Good news po, live na rin po ang eGov Docs. Pwede na pong magpirma, paperless, penless na po tayo. Paperless government na po tayo. Pwede na po tayo magpirmahan na hindi na po kinakailangan ng papel at ballpen. Nandyan na po sa eGov app. Kung ano yung e-signature mo na nakalagay po sa ating pong eGov app, magagamit mo na po yan sa signatures. Isa po sa mahalagang update din po sa ginagawa po ng e-government office ay nasa 90 million na po ang digital national ID natin. At dahil po sa 90 million na digital ID na yan, na-automate na po ang eGov app natin para wala na po yung mga peking users natin. At gamit po ng e-signature na yan, pwede ka na pong mag-apply online. In fact, gamit po ng digital national ID, gamit na po ng GCash, ng Maya, ng Shopee, at iba-ibang mga bangko pa po yung ating tinatawag po na e-verify na connected din po sa ating eGov Super App. Marami pa po mga features, Joshua and Marge, yung pong mga bagong features natin na na-implement natin recently at ready for launching na rin po tayo. Ito po yung tinatawag na eGov Docs. So, ayaw po namin sabihin mo na yung araw kailan ng launching, pero ma-access mo na po yung diploma, transcript of record, birth certificate, NBI clearance, at iba-ibang mga document po sa eGov app. Isang app lang, nandyan na po lahat-lahat. Kung maalala niyo po ninyo, nandyan na rin po yung tinatawag na eGov Digital ID ngayon. Live na po yan. Ma-access mo yung digital national ID mo, yung online, yung driver's license mo, yung digital driver's license mo, yung PRC license mo, yung senior citizen natin, pag nag-60 years old na tayo, ma-access mo na yan, PhilHealth mo, at future po na activation natin, yung PhilHealth ID, saka PWD ID, gamit po ng isang app natin, ang ating eGov app. Parang one-stop shop lang po talaga, no, when it comes to digital services, no. Pero Yusek, Dave, na-mention mo kanina may 36,000 downloads na po tayo ngayon, no. Ano po ba yung target na registered users o downloads ng app para po sa taong ito? Sa taon na to, actually pangarap lang namin nung nag-report po ako na 30 million downloads for 2028. Yan lang po yung nilagay ko na target sana for 2028. Hindi natin inaasahan yung surge ng gamit. No? Nalampasan niyo pa, 36 million. 36 million na, mag 2026 pa lang ngayon. So nasobrahan natin. Pero pangarap natin, kahit man lang magawa nating 40 million sana, no? Downloads itong taon na ito. Okay. At pagkatapos po siguro ng 2028, hopefully ma-hit natin yung 60 million users. Okay. Yusek, balikan ko lang ng konti yung binanggit mo kanina na may e-signatures na rin dito sa eGov app. So, with that being said, meron po ba tayong added verification para maiwasan yung pagkaka-hack or pagkasakali magamit sa hindi tama yung added verification security measures dun sa application? Meron tayong tinatawag na eGov
AI. Isa Okay. pong feature niyan ay yung liveness check, no? Yung anti-deepfake system natin. No? Okay. So, kung susubukan nyo pong mag-register gamit po ng GCash or Maya, ginagamit na po nila yan. So, the moment na pinasok mo po yung details mo, meron pong liveness check saka anti-deepfake AI doon para alam niyang ikaw talaga yon. Number two, kung maalala ninyo, kaya hindi tinatanggap ng mga bangko yung ating physical ID that time kasi nga wala pong signature. Pero dahil kay eGov app, meron na po siyang signature system ngayon. Okay. Ibig sabihin, pag in-scan po yung QR code ng ating national ID, may karapatan po yung user na i-share niya yung data niya. Okay. Kasama na po dyan yung kanyang signature. Alright. Okay. Yusek, sa inyong monitoring po, no, paano po ba nakakatulong ang eGov PH apps sa ngayon sa layunin po ng ating pamahalaan na mapabilis at mapadali ang pagkuha ng mga serbisyo ng gobyerno sa iisang platform lamang? Alis-sunod po ito sa utos ng ating mahal na Pangulo na gawing madali ang gobyerno. Dalhin ang gobyerno malapit sa tao. Kung maalala ho ninyo, sangkatutak ang pila Yes. sa mga government agencies na mag-submit naman ng pare-parehas na documents. Parehas na pangalan, parehas na address, parehas na mukha, parehas na biometrics, parehas na dokumento. So, kaysa na ilang beses kang pila, matatraffic ka pa, mag-absent ng trabaho, so bahay ka na lang. So, gamit po ng eGov app, ini-implement namin ang tinatawag na once-only policy. Ibig sabihin, pag isang citizen ay sinubmit ang kanyang datos or information niya, dapat hindi na kinakailang ulitin pa niya sa ibang mga ahensya. That's a total waste of time. So, ibibigay natin itong technology na ito sa ating mga mahal na mamamayan para pagdating ng panahon. Example, national ID natin, 90 million na po ang digital national ID natin. Dapat 90 million na ang hindi na pumipila. Okay. Bakit ka pa uulit pa na mag-submit ng the same documents, pangalan, biometrics, and the like kung meron naman na sa national ID? So, siguro din, ang isa pa na pinagtutunan namin ng pansin po dito ay yung expenses ng government. Imagine mo kung inuulit-ulit mo yung pag-capture ng data, kailangan mong doblehin, triplehin, quadruplehin yung data center mo, cloud services mo, expenses mo. Gamit po ng eGov app dahil minsan ka na lang mag-submit ng data mo, nakakatipid po tayo ng todo dito. Hindi lang tao, proseso, pati po pera ng ating mga mamamayan, makakatipid po tayo. Okay. So, Yusek, since mas bumibilis nga yung proseso, ang kaakibat naman nito ay yung risks. So, sa ibang usapin po tayo, puntahan natin yung pinakahuling impormasyon po ng DICT. Tungkol naman po dun sa mga nangi-scam at gumagamit ng peking eGov PH app. Gaano na po kalaganap ito at this point? So, ang ating mamamayan naman, matalino naman na po sila. Yung pong peking website po yung, hindi po yung app yung kaya nilang pekein. Okay. No? Ang kaya nilang ipeke po yung website. No? At yung website na promotion, website ng eGov, kasi meron kaming e.gov.ph, kinokopya po nila yon. No? Okay. Para pagka-click mo doon, pwede kang maglagay ng mga details mo. Pero hindi mo na kinakailangan pong puntahan yung website. No? Punta ka na mismo sa Apple at Google Store, doon mo na i-download po yung eGov app natin. So, mag-ingat po tayo. Yung mga website po, marami pong mga peking website na talagang nagalaganap po ngayon. Wag na po kayong pumunta po sa website. Okay. Pumunta na po agad-agad po sa mobile app na po agad-agad. So what you're saying, Yusek, linawin na din natin para sa sa ating mga kababayan na nakakatanggap ng mga text messages, mga online messages na i-click itong mga link na to, once na mapunta sila sa website, hindi mas malaki ang possibility na hindi ito legit. So might as well pumunta sila sa rekta na sa mobile app. Opo. Wag na po kayong mag-click ng link Okay. sa eGov kasi hindi po website ang ating eGov app natin. Ito po ay mobile app, kaya rekta pong i-download natin. Okay. Okay. Yusek, ano po ba yung mga karaniwang paraan na ginagamit ng mga scammer para malinlang ang publiko base sa inyong impormasyon? So normally po yan, ito yung tinatawag na phishing. No? So normally, naka-receive ng email or text at meron pong link doon. Pagka-click mo ng link doon, akala mo totoong website at tatanungin ka yung email mo, tatanungin mo yung password mo na din. So, kinukuha nilang information na yon kaya nahahack yung kanilang mga accounts. No? Ano po to? Rampant po ito. Hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo. No? Pero sa Pilipinas, kaya pinagtutuunan ng pansin po ang DICT na i-promote natin po yung cybersecurity awareness na wag na po kayo maniniwala sa mga pinapadala lang na link. Kaya po ang aming advice po sa ating mamamayan na kapag government services po ang pinag-uusapan,
sana wag na po website. Mas maganda po na pumunta na lang po sa app. Okay. So, Yusek, puntahan ko lang doon sa digitalization ng mga physical IDs. Malaking bagay ito dahil lalo na sa mga senior citizens natin na hindi na nila kailangan dalhin yung mga physical ID nila, naghahalongkat pa sa mga wallet nila. Now, with that being said po, paano po natin masisiguro yung seguridad noon na yung mga digital IDs na yun? At the same time, kumusta po yung coordination natin doon sa ibang ahensya ng pamahalaan na pwede nang tanggapin itong mga digital ID na ito? Like po ang ating senior citizen, nag-announce na po ang NCSC na gamitin na po yung digital ID sa loob ng eGov app. No? Ang data naman wala po sa DICT po ang datos. No? Liliwanagin ko lang na ang eGov app ay simplifier siya. Unifier siya ng mga government services. Pag nag-click ka ng PhilHealth, nasa PhilHealth ang datos. Pag nag-click ka po ng GSIS, nasa GSIS po ang datos. So ang maganda po sa eGov app, wala po kaming pinapagalagahan po na government services. Ang pinapagalagahan lang namin ay yung mga subscriber po ng eGov app. No? Pero ang mga government services po ay kanya-kanya pa din po na nag-maintain at nagsisecure ang ating mga government agencies. At pagdating po sa mga hakbang na ginagawa ng DICT, ano-ano po yung ginagawa natin kasama ang CICC at iba pang ahensya para matukoy naman at mapanagot itong mga nasa likod itong mga ganitong uri ng online scam? Magandang katanungan po yan. Kasi meron tayong bagong feature po sa eGov app na hindi ko nasambit kanina. Ito po tinatawag po na eGov Report or e-report. Okay? Pagka-click mo po ng button ng e-report, pwede ka na pong magsumbong dyan. Iba-ibang klaseng mga concerns ng citizen. So, pag nagsumbong ka ng halimbawa ay online abuse, DTI po ang re-responde. Pag nagsumbong ka ng child abuse, ang Commission for the Welfare of Children ang sasagot. Pag nagsumbong ka naman ng women abuse, meron din pong other agency. Isa pong feature dyan yung scam report. No? So kapag nag-report ka po ng scam, ang makaka-receive po ng report ay CICC. So, halimbawa, yung mga text scam, love scam, at iba-ibang klase po mga online scam. Ang CICC naman po ang bahala pong re-responde po dyan. So, pwede mong picturean yung ebidensya mo na may nang-i-scam sa'yo or video. Pagka-submit mo ng iyong complaint, marireceive po yan ng CICC. Yung sa question lang po, with regard po to accessibility po, no? So, karamihan rin po kasi ng mga kababayan natin, wala naman po lahat may telepono, walang, mobile phones or laptops, kasi lalo na yung mga nasa, below poverty line po na they can't afford the gadgets. Meron po ba tayong partnership po with LGUs or coordination po with them who could provide assistance or who could provide, kunyari, a laptop na kung pwede, doon kayo mag-register. But then you suggested nga po, mobile app or yung mga tablets or mobile phones na pwedeng doon magrehistro yung mga talagang walang-walang gadgets or telepono na hindi maka-access sa app. Nagkakaroon po tayo na tinatawag po na eGov Caravan. No? We are in partnership with a lot of LGUs para magkaroon po ng, makatulong po yung kanilang mga LGUs po sa mga walang mga gadget. By the way, dalawang mukha na po ang eGov natin. Yung pong eGov Super App, ito po yung online one-stop shop. Okay. Ito naman pong eGov Servicio Hub naman, ito naman po yung physical one-stop shop. So dalawa na po ang mukha ng eGov ngayon. Dalawang lokasyon na po yan. Meron po tayo sa Cebu at meron po tayo sa San Juan. So sa mga hindi po techie at hindi po kayang makagamit po ng app, pwede po sila pong pumunta po sa physical one-stop shop natin. Ang pangalan niyan ay eGov Servicio Hub. Yan po yung pangalan niyan. So, ang plano natin ay papalaganapin po ito sa buong Pilipinas. For the moment po, 2 branch pa lang po tayo sa San Juan at sa Cebu. Okay. Pero po, just in case po na yung mga wala po talagang signal, ang DICT po ay busy rin po sa pagbibigay ng libreng Wi-Fi sa mga iba-ibang mga GIDA sites o yung mga tinatawag natin yung mga liblib na lugar. Okay. And then, Yusek, no, kung may natanggap naman tayong mga tawag, email o mensahe mula sa mga nagpapanggap na tumutulong sa eGov PH registration, ano po ba yung dapat nilang gawin agad upang maprotektahan ng kanilang personal na impormasyon at digital accounts? Ang eGov app po ay maraming layers ng security. Aside po sa ating eGov chain na ating in-implement sa digital national ID natin, nandyan na po yung two-factor authentication. Kung mapansin nyo po, hindi lang po email, password, may OTP pa, di ba? At the same time, may face recognition pa for national ID verification. So, dinagdagan natin ng security. Pero, kahit pa na marami tayong nilagay na security, responsibilidad po natin sanang pangalagaan din po yung ating mga password. Huwag nyo pong sasabihin kahit kanino man. Kapag meron pong nag-request ng OTP ninyo na hindi nyo kakilala, huwag na po ibigay kasi po ang OTP po ay parang secondary password mo po yan.
So, learning po ito at I'm sure at magkakaroon po ito ng mas malawakang campaign pa ho ang DICT para sa ating mga learning para po maprotektahan ang ating mga records, especially sa government transactions. Sana nga mapalawak pa ito dahil napakalaking kaginhawaan ito para sa ating mga kababayan. Yusek, mensahe nyo na lang po sa publiko na nakatutok sa atin ngayon. Sa ating pong mga mahal na mamamayan, alam po natin, pangarap po ito natin. No? Ang ating mahal na Pangulo po ay lagi pong sinasabi sa amin na kapag gobyerno dapat hindi mahirap, dapat hindi ito mabusisi, hindi komplikado. So ang e-gov app po ay priority po ng ating mahal na Pangulo para padalihin po ang buhay ng bawat mamamayan, na dalhin po ang gobyerno malapit po sa inyo, na hindi na kinakailangan pang pumila at matraffic or mag-submit ng iba-ibang mga dokumento. So i-download nyo po ang e-gov app at explore nyo po yung napakaraming features. 1,000 mahigit na po ang government services na naka-integrate po dyan. So tulungan nyo po kami, ipagsabi nyo po sa inyong mga kakilala na huwag ka nang pumila, mag-e-gov app ka na lang. Okay, kaya yung mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, download na. Maraming salamat po sa inyong oras, Undersecretary for E-Government, David Almerol Jr. ng Department of Information and Communications Technology.